Magandang araw mga kababayan at welcome sa ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors. At kung bago ka sa channel na ito ay pindutin mo na yung subscribe button at yung bell notification button dyan sa baba para lagi kang updated sa ating mga reviews sa iba't ibang mga companies and reaction sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya naman para sa edisyon na ito ng ating vlog, ating bibigyan ng mas malalim na pag-aaral, pagre-research at review ang isang bagong company at ito nga ang Triple G o Gain, Give, Grow na trading company. So mga kababayan, ang nature ng company na ito ay umiikot sa cryptocurrency trading. So, sa mga panahon ngayon mga kababayan, marami na tayong mga naririnig na mga investment companies na ang nature ay sa cryptocurrency dahil ang sinasabi nila ay sila nga daw ay decentralized, meaning ang kanilang ini-invoke at ang kanilang pinapaliwanag sa kanilang mga members ay hindi sila saklaw ng batas ng mga bansa. Now anyway, going back dito sa Triple G, so andyan ipapakita ko yung pinaka-logo dyan sa gilid. Sila ay pinamumunuan ng kanilang founder at CEO na si Mr. Gerald Gervasio Guevara. So GGG. So mukhang pamilyar yung mga ganitong trend ng mga CEO. So kung matatandaan ninyo yung EAV, initials din yan ng kanilang CEO. So ganun din dito sa may Triple G. Si Mr. Gerald Gervasio Guevara, kanilang CEO. Tapos, nag-check tayo doon sa kanilang Facebook page. At ito yung ating nakitang investment plan. Okay? So pag-aralan natin yung paraan upang paano ba kikita dito sa may Triple G na ito. So nakalagay, investment will earn 3.3% daily. So mga kababayan, ibig sabihin, wala namang unlike other investment companies na ating na-review, dito sa Triple G ay walang specific na amount kung magkano yung maaari mong i-invest o ilagak dito sa kumpanya na ito. Basta guaranteed na meron kang kikitain na 3.3% daily after investing. And then, sinasabi rin dito na ang kanilang first payout is after 15 days. At ikaw ay makakakuha ng 50% na kita after 15 days. And then, second payout is after another 15 days, that is 50% uli. So in 1 month, kikita ka ng 100% plus yung iyong capital. So yun yung kanilang investment plan. Plus, meron pang other ways to earn money kapag ikaw nga ay sasali mga kababayan dito sa Triple G. Ano yon? Meron silang tinatawag na leadership bonus kung saan ikaw ay magkakaroon ng 5% na kita at ito ibibigay din dun sa second payout at ito naman ay magmumula dun sa iyong mga invites mula sa first to second level. So yung halimbawa nag-invite ka ng mga downlines, yung level 1 hanggang dun sa mga invites ulit ng yung mga direct invites, meron kang 5% na kita mula sa kanila. And then, mula sa third hanggang sa 50th level, meron kang 1%. Ito ay nakadepende kung gaano kalaki yung kanilang ilalagak na pera dito nga sa may Triple G. Ngayon, pag-usapan naman natin yung direct referral bonus. So, another way to earn if you will be joining Triple G. So, para sa kanilang DRB,
kapag yung iyong referral ay nag-invest ng 50 pesos hanggang 99 pesos, meron kang makukuhang 10% na bonus. So, yun yung minimum na maaari mong i-invest mga kababayan, 50 pesos. And then, kapag ang investment ng inyong referral ay 100 pesos hanggang 499 pesos, meron ka namang matatanggap na 15% na bonus. At kung ang kanilang i-invest ay 500 pesos pataas, 20% ang iyong makukuhang bonus mula doon sa kanilang investment. So, napakaganda ng ganitong sistema, lalo na kung malaki yung i-invest o ilalagak na pera ng iyong referral or yung mga invites. Ngayon, ipopost ko dyan, meron silang promo ngayon. Hindi ko lang alam kung aabot, pero hanggang August 24 ang pagkakaalam ko. So dyan ipopost natin kung saan meron kang matatanggap na additional 500 pesos kung ikaw ay makakapag-refer ng 5 at ang kanilang bawat isang investment ay hindi bababa sa 1,000 pesos. Meaning dapat 1,000 pesos pataas bawat isa para ikaw ay magkaroon ng additional na 500 pesos. Tapos, kung mapapansin ninyo, yung kanilang marketing strategy ay heavily based sa invitation, sa recruitment. In fact, ini-encourage nga nila ito dahil doon na rin sa inilabas nilang pabonus nga na sinabi natin kanina lang. Tapos, isa pang napansin natin dito sa kumpanyang ito, Triple G, yung kanilang bank account information kung saan mo maaaring i-deposit yung iyong investment ay hindi nakapublish. Unlike dun sa iba nating mga na-cover na mga kumpanya kung saan dun sa kanilang mga Facebook group ay nandun makikita mo nakapost yung kanilang mga bank account information. Pero it is very unlikely dito sa Triple G na hindi nila sinasabi yung, hindi nakapost, yung bank account information. At ang gagawin mo kung ikaw ay interested mag-invest, mag-send ka ng private message at doon nila ibibigay yung bank account information. Another important thing ay meron silang ipinakitang SEC registration certificate. So, andyan nilalagay natin sa gilid. At tulad din ng ibang mga companies nating na-cover, nandyan nakalagay din dyan na ang kanilang full name ay Triple G Business Consultancy Services, na taliwas dun sa nature ng kanilang business na cryptocurrency trading. Sa kanilang registration sila ay Business Consultancy Services. At alam din natin na nakalagay dyan sa certificate na nakasulat, this certifies the company is not authorized for investment solicitation and investment taking without a secondary license from the commission. So mahalaga na dapat ang kumpanya ay magkaroon din ng SEC secondary license dahil ito ang magbibigay sa kanila ng pahintulot na tumanggap at mag-solicit ng pera mula sa publiko. Mga kababayan, isa pa sa mahalagang bagay na ating napansin tungkol nga dito sa kumpanyang Triple G ay wala silang registered office address na nakapost sa kanilang Facebook page. Pero alam natin na bago ka makapag-register ng SEC, ay kakailanganin mo ng registered office address. So, kung sa ating mga netizens na nanonood
Paki-comment naman kung alam nyo yung office address ng Triple G. Wala rin silang landline o telephone number. Ngayon, mas bakit ba mahalaga ang registered office address at landline telephone number? Paalala ng Securities and Exchange Commission na dapat tayo, lalong-lalo yung mga investors, ay inaalam natin yung ganitong mga detalye ng kumpanya na ating paglalagakan ng ating investment money dahil yan ay additional layer ng protection doon sa ating investment money. So again, kung sino man po sa ating mga netizens yung nakakaalam ng office address ng Triple G, paki-comment na lang po dyan sa baba para din maging tulong natin dun sa ating mga kababayan na nag-invest nga dito sa kumpanyang ito. Tapos, dahil ang kanilang marketing strategy ay heavily based sa sa invitation at sa recruitment, so most likely meron silang ginagamit na pyramiding scam. Pyramiding scheme pala. Masyado ko naman ginudge itong kumpanyang ito. Pyramiding scheme. Dahil gagawa ka ng sarili mong branch na mga referrals at downlines sa baba mo. Tapos, gusto ko lang din mag-comment dun sa mga statements ng ibang mga netizens na nanonood ng ating vlogs na sinasabi nga nila, basta cryptocurrency, ito daw ay centralized at ang gobyerno ay walang say. Kumbaga, wala silang, hindi ito sa saklaw ng gobyerno dahil isang itong digital asset. Pero ang masasabi ko dyan, kung ikaw ay isang tao na nagte-trade using cryptocurrency at gamit mo ay ang iyong sariling pera, hindi natin pag-uusapan kung yan ba ay sakop pa ng gobyerno. Sige, ibuhos mo lahat ng iyong yaman sa pag-trade dun sa cryptocurrency na yan, hindi kita kukontrahin. Pero, the government has jurisdiction on every company whose business nature is in a cryptocurrency. Halimbawa, ang isang kumpanya ay tumatanggap ng investment money mula sa publiko at ito naman ay kanyang ini-invest sa crypto trading para ito yung maibibigay niyang return of investment sa kanyang mga members, ay ibang usapan na yan. Diyan na pumapasok yung pangangailangan ng kumpanya na mag-secure ng SEC secondary license dahil siya nga ay tumatanggap ng investment money mula sa publiko. Aside from, dapat ay meron siyang SEC registration. So, sana maliwanag yan mga kababayan. At pag-usapan naman natin ngayon yung 5 tips ng gobyerno para maiwasan or ma-avoid yung cryptocurrency scams. Okay, pag-usapan natin yan. Una, avoid get-rich-quick promises. Yung mga easy money, mga kababayan, mag-ingat tayo dyan. Bakit? Kasi sa cryptocurrency or sa trading o sa kahit anong kumpanya, mapa-sales man yan, o sa trading nga ng stocks, ganyan, mutual funds, volatile assets yan. Ibig sabihin, hindi fix ang kita. Depende sa market kung tataas o bababa yung value. Kaya kapag merong company na nangako ng ganyan, scam yan mga kababayan. Dahil try to imagine, yung source ng iyong fund o yung source ng income ay hindi fix, pero ikaw nangangako ka dun sa iyong mga miyembro ng fix na kita, maliwanag na nagsisinungaling yan mga kababayan. So mag-ingat tayo sa ganyan mga company na nag-o-offer ng mga too good to be true. Sabi nga, if it's too good to be true, it is a scam. Pangalawa, buy only from Bangko Sentral ng Pilipinas licensed cryptocurrency
cryptocurrency. So, sa tip number 2, na-debunk na natin yung claims ng ibang mga investors ng iba't ibang mga scam companies, lalo na yung last na ating ni-review, yung AstraZeneca. Sinasabi ng mga ibang miyembro na hindi daw ito saklaw ng gobyerno. Pero ito, maliwanag na ang mismong Bangko Sentral nga ng Pilipinas ay merong lisensyadong cryptocurrency na pinapayagan na mag-operate dito sa Pilipinas. At yan nga, itong coins.ph at pdax.ph. So, kung kayo ay magte-trade, particularly dito sa cryptocurrency, make sure na sila ay kabilang dito sa coins.ph o dito sa pdax.ph. Tapos, number 3, sabi rito, no recruitment or networking required. Bakit? Ang cryptocurrency nga ay digital assets na bibilhin ng isang investor, ilalagay sa kanyang digital wallet at maghihintay na tumaas yung value nito sa market, sa kanila ibebenta at doon naman manggagaling yung kita ng trader. So, bakit mo kakailanganin na mag-invite or mag-recruit ng sabihin natin mga kamag-anak, mga kaibigan para magkaroon ka ng iyong pyramid? So, yan ay red flag, isa sa mga red flags ng SEC, ang mga pyramiding scheme, mga Ponzi scheme, kung saan pinapakagat lang yung mga investor sa una, maganda yung daloy ng payouts, tapos eventually kapag pa-exit na yung company, kapag nakakuha na sila ng sapat na target nilang pera, magkakaroon na ng system delays, tapos magkakalechi-lechi na yung iyong pyramid. So again, kapag yung company mo ay heavily based sa invitation and recruitment, malamang sa malamang ay scam yan, mga kababayan. Number 4, Google is your friend. So, halos lahat naman ng tao meron ng Android phones. Madali lang naman mag-search sa Google. So, take the initiative na mag-research, conduct a heavy and extensive research tungkol dun sa company na iyong sasalihan. Lalong-lalo na kapag nakita mo na yung mga red flags, ay maaari tayong makipag-ugnayan sa SEC para isumbong yung mga kumpanyang yan para wala ng ibang mga kababayan pa natin ang mabiktima. Tapos, aside from Google, maaari rin tayong mag-inquire sa SEC kung ang isang kumpanya ba ay lisensyado ng kanilang ahensya na mag-operate dito sa ating bansa para naman additional protection doon sa ating pinaghirapang pera na hindi lang ito basta-basta itatakbo ng kung sino-sino kapag tayo nga ay nag-invest sa kanilang company. Lastly, tip number 5, learn about the technology. So alam naman natin mga kababayan na nagbabago na ang ating mundo, nagbabago yung ating lifestyle, yung ways ng pakikipagkalakalan. So mahalaga na tayo patuloy na natututo sa mga bagong technology na umuusbong. At kasama dyan yung cryptocurrency. So dapat mag-research, magtanong, alamin yung mga in and outs ng ganitong mga industriya o ng ganitong mga bagong technology. So, i-check nyo yung inyong mga companies if they fall dyan sa 5 tips na yan para hindi kayo maging biktima ng mga cryptocurrency trading company na mga scams. Now, considering all the things that we have discussed, specifically dito nga sa Triple G na
meron silang SEC registration pero wala naman silang SEC secondary license na nagbibigay sa kanila ng pahintulot na tumanggap ng investment money mula sa publiko. Plus, wala rin silang registered address na nakapost at wala rin silang landline na telephone number. Tapos yung kanilang marketing strategy and ways to earn ay heavily based sa invitation and recruitment na kailangan mo magkaroon ng mga downlines, mga referral para lalong lumaki yung iyong kita. And yet, as far as I know, hindi pa sila talagang nagtitrade. So, I don't know kung saan nila kinukuha yung ibinabalik nila sa kanilang mga members. So, most likely, gumagamit din sila ng Ponzi scheme. Tapos, most likely, yung mga pera na investment na mga bago, yun din yung mga ibinibigay nila dun sa mga luma. So, considering all this stuff, I can strongly say that Triple G is an investment scam. So, I would suggest mag-iingat as much as possible. Wag na kayong mag-invest sa company na ito nga ang Triple G. So, dito na natin tatapusin yung ating maiksing review sa kumpanyang ito. At gusto ko magpasalamat sa ating mga masugid na mga subscribers at sa ating mga viewers na matyagang nanonood ng ating vlogs. Maraming salamat po. Doon din sa ating mga kababayan na nag-feed sa atin ng information, hindi lang tungkol dito sa Triple G, even doon sa mga iba nating companies na na-cover. So maraming salamat po. Kilala nyo na kung sino kayo. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga kasamahan sa United Talino Warriors, UTW, sa suporta sa atin. At mga kababayan, ipopost ko dyan yung kanilang mga YouTube channel. So panoorin nyo rin sila, suportahan nyo rin sila tulad ng pag-support nyo sa akin. So muli, ito po si Neon Mask ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.